Sobrang ganda. Ayan. Doon sila namamalengke. So, let's try also. Maganda rin dito. Ayan, kaganda-ganda o. Nasa gitna ako ng kalsada. Ayan. So, maganda rin dito. Ayan. Ang ganda. Ano yun? May kambing. Ang ganda o. Nasa gitna yung mga puno. Diba? Maghanap lang ng kunting lakad lang para mag-prayer at mag-meditate at magdasal. Maghanap ng paraan para makapiling ang Diyos. Yung mga ganitong way. Maglakad. Ayan, may mga kasama naman ako. Pero ako lang. Mamaya babalik ako dun sa ano. Titingin ng isda. Ayan, ang ganda-ganda, diba? Sobra. Ayan guys, namalengke na tayo. May isda na tayo. Ayan, so pauwi na po tayo. Tapos na tayong namalengke ng isda. Tsaka mga kung ano-ano pa. So pwede na tayong magprito ng isda. Tilapia pa. So ayan po. Ayan. So merong mas maganda pala at mas mabilis pag dito yung lakarin mo. Dito yung susundan mo kasi yun lang yung amin. Pero pag dito ka parang mas malayo. So parang mas maganda pag dito. Ayan. Kasi mag straight ka lang na ganyan tapos mag ganun ka. Samantala doon parang umikot ka. So dito, yun lang yung amin. So ayan guys, medyo mabigat yung aking napalengke. Natatawa tuloy yung tinanong ko pa kung parehas bang tilapia. Sabi ko, iyang dama. Iyang da, sabi niya. Ay, kakaloka, hindi marunong. Ay, gusto ko yung umaga ko. Umaga ko today, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil, ano kaya yan, office? Pasalamat ako sa Panginoon kasi yung mindset ko kahapon pa, sabi ko, pagdating ko sa boarding house, mamamalingki ako maghanap talaga ako ng isda. Pero pagdating ko kahapon, sobrang init. Tinamad ako. Yun, di na ako lumabas. Pero kaninang umaga, very determined ako na gumising, mag-meditate, mag-pray, tapos lumabas na malengke. Awa ng Diyos, nakarating ako sa tamang palengke. Kasi dumaan pa ako doon sa Linhua, pero close pa. So dumiretso ako dito. Ayan, nakita ko ang kagandahan ng gawa ng Panginoon. At tingnan nyo naman ang clouds, may mga ibon na lumilipad. Maraming salamat Lord. May chicken yata doon sa may kalagitnaan ng empty, ay ng ano na to. Ang tawag dito? Bakanteng lote. Ano yung bakante sa English? Ayan, ayun may manok yata. Doon, hindi ko masum kasi may pero ito yung pinaka best na parang spot ba. Yung mga punong nasa gitna. Ayan. Ayan yung nagkumpul-kumpul na puno na doon lang. Tapos yung kuryente na yan, parang yung feeling nasa probinsya ka. Pag may kubo dyan sa gitna, di ba? Ang ganda, sarap. Ayan, patuloy tayong maglakad. Marami nakikita akong mga ibon. Ang sarap talagang pagmasdan yung mga likha ng Diyos. Yan sarap, di ba? Ayan. Ma-appreciate mo talaga yung buhay na bigay sa'yo ng Panginoon kung na-appreciate mo din yung mga nilikha niya na nakikita mo. At saka yung mga trials din na binibigay niya sa'yo, na-appreciate mo yung mga yun dahil na-mold ka. Ayan. High-tech sweeping. Ayan ang China. So ano kaya yan? Ang ganda nito building na yan. So, ayun, ganun po. Ganun ako na-appreciate ko lahat ng mga trials ko, yung mga error sa buhay ko. Hindi ko yun pinagsisisihan na nangyari. Nagpapasalamat ako dahil doon sa mga yun na binigay sa akin ng Diyos, ng mga pagsubok. Dahil kung hindi, dahil sa mga yun na pagsubok, siguro hindi ako na-mold at hindi ako matatag, naging strong. Naging ako ngayon
So, ang laking pasalamat ko dahil grabe, totoo po yun pag nasa presensya ka ng Panginoon. Hindi naman natin maalis yan na talagang sinner tayo at the beginning pa lang. Sinner na tayo. Pero andun pa rin na lagi tayong nagsusumamo, bumabalik at laging humihingi sa Kanya ng kapatawaran. Laging humihingi na hindi tayo mawala sa presensya niya. Kasi never naman na nawala ang Panginoon sa presensya natin eh. Tayo lang talaga ang may pagkukulang, may mga issue. Aminin man natin, ay hindi naman aminin natin yan dahil talagang yun yung nature natin. So, gusto ko lang pumunta dito sa may yan, para makita natin lahat. Kahit po mga mabigat-bigat ang ating daladala, pero ang ganda. Promise. I enjoy the view. Yan no. Kahit yung mga ganito lang talaga ina-appreciate ko kasi likha ng Diyos. So ayan, may konting ano siya dito pero I will not go there. I don't know. Now this is nature, you see. It's so beautiful, no? Ang ganda-ganda. Grabe. Uy, may isda. Tumalon siya. Nakita nyo yun, guys? Grabe, may mga dragon. Ano, ang sarap. Meron na akong namalingki na ako bago ako pumunta dito. Pero gusto kong magmuni-muni muna dito. Umupo. Ayun, no, yung isda tumatalon. Ang sarap talaga. Grabe. Upo muna ako dito sa may upuan. Hindi upuan yan, guys. Upo muna ako dito magpahangin bago ako maglakad mamaya. Ilagay ko muna yung pinamili ko. May itlog baka mabasag. Kasi gagawa ko ng itlog salad. Ayan. Ilan ba? Tama. Tapos upo-upo ako dito sa may bato. I just want to enjoy the nature here. Ayan yung sinasabi ko, oh, yung punong kumpul-kumpul na yan na galing ako doon. Ang ganda. Grabe. Super ganda, guys. Napakaganda talaga. Wala akong masabi. Kahit ganito lang na-appreciate ko. Grabe. Super. Grabe talaga siya. Ayan no, parang probinsya ang dating pero city mo naman. Pero ang ganda talaga siya, guys. Ang ganda, super. Ayan na naman oh. Saan naman yung isda na yun? Tumalon. Gusto ko siya. Maganda kasi, maganda kasi umaga. Umaga ako naglakad. Hindi siya gaanong mainit. Tsaka yung ano ng air, yung simoy ng air is medyo malamig. Ayan o yung dragonfly. So ang ganda talaga, guys. Ayan. Oh, yun na naman yung isda ko nakita ko tumatalon. Grabe. Pwedeng mamingwit pala dito. May isda dito kasi gumagalaw yung mga tubig eh. Gumagalaw yung tubig eh. Promise. Ang ganda oh. Diba? Ganda siya. Promise. May mga ano. Hindi ko lang alam yung ano pangalan yung yung puting ibon na yun. Na-enjoy nyo. I hope you enjoy this video about nature. Ito po, nature lover po ako. Mulat sa pool. Yung na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay noon pa man. Mula bata ako, yung noon nangarap ako ng kasi nakikita ko sa mga storybook ganyan, tapos yung sa TV napapanood ko noong 1990s na mga movie, yung Sarah, yung alam niyo yung kay ano ba yun? Kapatid ni yung kay Angelica Pangilinan at saka yung isa pa si Camille Prats. Yung feeling ko yung gano'n na ang saya, ang sarap parang gano'n. Pero bata pa ako noon, mga grade schools pa ako. Pangarap kong yun. Ang laking isda. Grabe, nakita niyo yun? Ang laki talaga, as in, tumalon siya. Yung pangarap ko yun, may malaking bahay, may kotse, may mga magagarbong damit, magagandang gamit. Yung bata ka nangarap ng ganyan. Pero nung mga high school na ako, tapos nagdo-drawing din ako kasi noon, yung nagdo-drawing, nag-shade lang, sketching, yung ganun, nag-i-sketch ako ng mga, yung mga farm, yung, dagijay talon ngay, dagijay kuwangay, dagijay rice field, ganun. Tapos bundok, trees, yung mga ganun. Doon ko nakita na simpleng bagay lang pala yung gusto ko. Hanggang nung nagkaroon ako ng pamilya, hindi ako naghangad lalo na nagkaroon ako ng pamilya. Tapos doon, yung mahilig din kasi akong magbasa ng mga libro, lalong-lalo na yung sa Bible. Tapos guys, galing ako sa Catholic school. Kaya namulat kami sa yung tradition, yung sacrifice, yung mga ganun. Kaya ako nag-memorize din ako ng Our Father in Heaven, tapos yung rosary. Nag-ano rin ako noon kasi nung elementary kami, mag-e-exam kami, yun yung pinaka-first subject namin, religion subject. Catholic na, 'di ba? So, galing talaga ako sa Catholic. Pero nung nandun pa kami sa probinsya, mga ano pa ako noon, mga 4 years old.
as far as I can remember, yung dinada yung kinakarga ako sa likod ng nanay ko, yung ate ko, ganun, or yung kuya ko. Nag-attend kami ng mga, yung church kasi nila yun, pero yung mas nare-remember ko yung nag-grade school na ako, yung sa Catholic school nga, doon mas nare-remember ko yun kung paano yung religion subject namin, mine-memorize namin yan. Pero nung yun nga, yung kalaunan na, mga grade 6 na ako, ganyan, meron ng mga, doon ko na-encounter ang Free Believers in Christ International. First time kong na-encounter doon sa Felix Mine. Doon ko first na-encounter ang Free Believers. So mula noon, parang naging curious na ako bakit, syempre galing ako sa Catholic nga, doon ako namulat. Although man na nakikita ko yung Bible study ng mga parents ko nung maliit pa talaga kami, hindi pa ako nag-aaral. Nakikita ko, dinadala kami doon. Ang gamit pa naming lampara noon na, talagang lampara na yung ginawa nila na inano nila yung ajay gin, tapos kinabilan dati papel, gaskin papel, tapos dati silaw mi nga pan makiba Bible study idi. Di lang ti ma-remember ko nga talaga di magmagna kami, nakakuha kininanang ko or kinimanang ko di ay. Tapos nung yun nga yung grade school lang ako, yun lang talagang pinaka-remember ko kasi doon na umano yung religious. First subject talaga namin noon, grabe. Yun ang pinaka first subject namin at yun ang medyo pinaka matagal. Tapos ayun na, yun na hanggang doon sa kailangan naming mag-avoid sa religion subject namin kasi nga Catholic school. So nung grade 4 ako, ma-remember ko pa noon yung first communion ko doon. Very memorable yun kasi hindi talaga ng parents. Imamarcha ka ng parents mo papunta doon sa pare. Yung first communion namin, yun. Hindi ko makalimutan yun. Tapos yun na, tapos na ako lumipat na kami ng Kias, nung high school na ako. Doon ko naman na-encounter ang Pentecost. Nagpabaptize po ako sa Pentecost. Ang ko lang sa Pentecost, ang pinagpapasalamat, the way you dress, the way you dress, the way you carry yourself, yung mga ganon. Tapos nung siguro, sabi ng parents ko na itong mga anak ko medyo may yung parang lang kami, yung pag gusto lang namin magsimba yun, pero yung parents, yung mami ko talaga, yung nanay ko, hindi siya pala simba. Ganun din yung tatay ko, hindi siya pala simba. Pero one lang mula nung lumipat kami ng Felix, hindi na pala simba yung nanay ko. Ganun din yung tatay ko. Pero one thing na ina-appreciate ko at na-admire ko sa mother ko, though man na hindi siya nagsisimba, hindi siya church goer, hindi niya talaga kinakalimutan. Ano tong lumalapit sa akin, baka ahas? Hindi niya nakakalimutan na takot ako baka ahas, tutuklawin ako. Never niyang nakalimutan na magbasa ng Holy Bible. Yun yung na-appreciate ko at na-admire ko sa mother ko. Kasi every morning yan, habang nagpiprepare siya ng breakfast, nagpapainit siya ng tubig na pangkape namin, nagsasaing siya ng kanin, na kung ano man ginagawa niya, binubuklat niya talaga yung Bible niya. Tapos nagbabasa siya. Ganun din sa gabi before, nakatulog man kami, natulog na kami, lahat-lahat na. Nagigising ako, nakikita ko pa rin siyang nagbabasa ng Bible. Tapos ito yung isang pinakaano niya. Huwag kang magbase lang sa naririnig mo sa mga preacher, kundi magbasa ka dahil iba-iba tayo ng pagkaintindi sa ating binabasa. Yun yung unang-unan niyang sinabi sa akin. Sa amin, magkakapatid, kailangan makikinig ka sa nag-share ng mga salita ng Diyos, oo. Pero paano kung yun yung pagkaintindi niya, pero ikaw, hindi yun yung pagkaintindi mo sa sinare niya o sa binasan niyo. Kaya mas maganda talagang magbasa ka ng Biblia mo. Para kung ano man yung pagkaintindi mo, yun yung i-implement mo at igagawa mo sa sarili mo. Yun yung pinaka-best talaga na hindi ko makalimutan sa mother ko. Na up to now, nagbabasa pa rin ng Biblia. Na minsan, sabi ko nga, gusto namin palitan yung Bible niya. Pero tapos in-install pa ng anak ko yung Bible sa phone niya kasi binilhan ko ng phone. Pero sabi niya, no, iba pa rin yung yung pinaka-old na Biblia niya. Iba daw yun. Mas maganda daw yun. Kahit na gutay-gutay na, ayaw niya pa rin i-give up. Kasi masyadong precious sa kanya. Masyadong very sentimental. May sentiment. Ayan na, uuwi na ako guys. Medyo mainit-init na. Okay na tong pagdadada ko, no? Naka-vlog naman na ako. Naka-ano naman na ako ng vlog ko for today. I-upload ko din. At medyo i-ano ko yung speed. Kaya medyo mabilis ako magsalita. Pero guys, hindi ko kayo pupunta. Ang laki talaga. Eto, dito ako dumaan. Papunta dito. Ayan, dito. May ano dito. Ayan. Oh, may ano pala dito. May pasyalan pala talaga dito. Pero mas maganda yung umupo ka dun. Oh, may ano ka, may time ka na magmuni-muni. Pero hindi ako nagmuni-muni, no? Nagdaldal ako ng nagdaldal. Pero at least, may sense naman, di ba? May sense naman na nagdadaldal ako. Dito yung may fish na tumalon. Ang laki, tilapia siguro yun.
Kung tilapia yun, huhuliin ko talaga. Ang ganda rin pala. Kaya may walls dito. Akala ko ano. Pero may walls siya, pero park siya. So maganda siya talaga. O yan guys, ang ganda-ganda pala dito. Sobrang ganda. I never thought. Kaya don't judge a book by its cover na sabi nila. Ayan, oh. Sobrang ganda, di ba? Ayan. Ayan. Nandito na ako. Ang laking isda talaga yun. Grabe. Super. Ayan yung ano, yung trees na sinasabi ko. Ayan. Magkuha tayo ng picture para gagawin nating thumbnail natin. So gagawin nating ano natin. Oo, thumbnail natin sa Facebook or sa ano. Ganda, di ba? Super. Super ganda, guys. Ayan. Upload ko to. Agad. Edit ko ng konti. Pagdugtong-dugtungin ko lang tapos edit ko tapos upload na. Para hindi naman sayang yung araw kong ito. Ang ganda. Tingnan nyo yung ano. Wow! Super! Grabe. Nakita niyo? Paano ko makuha to ng ganda-gandang anggulo? Hindi ako nagsisisi na gumala. Hindi ako nagsisisi na nagising ng maaga, nag-meditate, nag-pray at saka lumabas. Never. Kasi nakita ko to. Sobrang ganda. Ang Diyos lang makakagawa nito eh. Something moving here. Maybe a big fish. Here. Yeah, there oh. O yun. Grabe, ang ganda. Lumapit naman kayo dito, mga isda kayo. Next time na pupunta ako dito, magdala ako ng food. Yung bread, tapos itapon-tapon ko para ano, lumapit sila sa akin. Sabay huli. Ganun yun. Ayan o. Diba? Ito lang, masaya na ako. Kontento na ako. Ang daming ibon, nagliliparan. Ayan o. Diba? Nature na nature. So, yan guys. Thank you very much.